Magandang umaga all, mga maiinit na balita, mga isyong napapanahon. Mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis lang to. News update muna tayo. 10 na ang naitalang nasawi sa nangyaring landslide sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City. 3 ang nailigtas at all accounted for na rin ang lahat ng naiulat na nawawala. Kaugnay niyan, nakaburol na sa Cathedral of the Resurrection sa Magsaysay, Baguio City ang 6 na nasawi sa landslide sa Barangay Gisad, Surong. Sa lagay ng panahon, patuloy pa ring umiiral ang habagat. Ngunit inaasahang hihina na ang epekto nito at mababawasan ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Pero may ilang lalawigan pa rin na patuloy na uulanin. Ayon sa Pag-asa, mananatili ang pabugso-bugsong malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Central Luzon, Pangasinan at Camarines Norte. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, mas maaliwalas na ang panahon. Bagamat posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Inaasahang lalo pang hihina ang habagat bukas, ngunit posible pa rin ang malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Wala nang nakataas sa gale warning sa mga seaboard ng bansa, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at behero sa dagat na mag-ingat dahil sa posibleng thunderstorms. Samantala, patuloy ding minomonitor ng Pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa naman po yung tsansa nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sumampa na sa 19 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng sama ng panahon. Ang Greater Metro Manila area nga, pinalubog sa baha ng habagat. Umabot na sa 19 na katao ang nasawi habang 4 naman ang nawawala dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ng habagat ayon sa NDRRMC. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 12 fatalities. 9 dito ay mula sa Baguio, 2 sa La Trinidad at 1 sa Atok. Karamihan sa mga insidente ay dahil sa pagguho ng lupa. 4 naman ang nasawi sa Rizal, 2 sa Rodriguez dahil sa landslide, 1 sa Antipolo dahil nabagsakan ng puno at 1 sa Binangonan dahil sa pagkalunod. 3 naman ang nasawi sa Batangas. Nag-iwan ng mga pag-ulan ng 4 na nawawala, 3 sa Benguet at 1 sa Batangas. Kabilang sa mga nasawi ang 12 taong gulang na batang babae sa Baguio City. Mag-aalas 3 kahapon nang ma-recover ng mga otoridad ang 11 bata na natabunan sa pagguho ng lupa. Samantala sa epekto pa rin ng habagat, lubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila kahapon. Sa Sampaloc, Maynila, baha ang mga kalye ng Pinoval, De La Fuente at Lacson Avenue sa Espanya. Mga maliliit na sasakyan lamang ang nakadaan sa lugar. Nagbistulang batis naman na maputik at maburak ang ilang mga lugar sa Valenzuela pero nadadaanan pa rin ang mga motorsiklo at sasakyan. Lubog din sa baha ang Marikina. Napilitan na ngang gumamit ng bangka ang ilang mga residente dulot ng walang humpay na pag-ulan. Ang ilang lugar sa San Mateo, Rizal, lampas tao ang baha at kinailangan na rin ng rescue. Sa Cavite, nagkalat ang mga sanga ng mga puno at mga tipak ng bato dahil sa pagragasa ng tubig. DSWD na sapat ang tulong mula sa pamahalaan para sa mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Patuloy ang kagawaran sa pamamahagi ng family food packs. Sa Malacanang, nagpa-situation briefing si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete para talakayin ang agaran at patuloy na relief operations, search and rescue at mga hakbang laban sa baha. Para tugunan ang epekto ng habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay, nanguna sa situation briefing si Pangulong Marcos kasama ang kanyang gabinete tulad ni na Executive Secretary Ralph Recto, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla at DPWH Secretary Vince Dizon.
Iniutos sa kanila ng Pangulo na tiyaking maaabot ng tulong ang mga apektadong residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, umabot na sa 39.37 million pesos ang humanitarian assistance na naipaabot ng DSWD at mga local government units. Naipamahagi na rin ang 54,370 family food packs. Halos 5 milyong pang family food packs ang nakaredy sa buong bansa, habang may 1.61 billion pesos na standby funds ang DSWD. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. 3,841 personnel ang kumikilo sa paghahanap at pagsagip sa mga biktima ng baha. Kasabay ng relief at rescue operations, inutusan din ni Marcos ang pagpapaigting ng flood control at flood mitigation measures. Binigyan din ni Secretary Dizon ang importansya ng paglilinis ng basura para maiwasan ang pagbara ng mga drainage. Yung yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, Para sa Maynila, mayroong 1.5 billion pesos drainage rehabilitation proposal para sa 2027 budget ang DPWH para sa buong Taft Avenue at Espana Boulevard na laging lubog sa baha. Ayon sa Pag-asa, mula August 1 hanggang August 9, umabot sa 1,413 millimeters ang recorded rainfall kumpara sa normal na 963 millimeters para sa buong August. Sa sports balita, Pinoy youth weightlifters humakot ng medalya sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan. At Pinay tennis champion Alex Ayala magde-day off muna bago sumabak sa Cincinnati Open. Humakot ng medalya ang Pinoy youth weightlifter sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. 5 medalyang nakuha ni Alexandra Diaz, 3 gintong medalya sa 77 kg snatch, 92 kg clean and jerk na may total na 169 kg sa youth division, at 2 bronze sa 77 kg snatch na may total na 169 kg sa junior division. 5 medalya din na nakuha ni Jody Peralta, 3 gintong medalya sa youth category, at 2 silver medal sa junior division. 1 gold medal naman at 2 silver medal ang nasungkit ni Angeline Colonia sa 49 kg division, habang 1 gold at 2 bronze sa youth category. Magde-day off muna si Pinay tennis champion Alex Ayala bago sumabak sa Cincinnati Open. Ito'y matapos di pala rin umabante sa round quarterfinals ng Canadian Open kontra Belinda Bencic. Ayon kay Ayala, mag-e-enjoy muna siya matapos sa magandang run sa Toronto. Yeah, I definitely will take maybe 2 days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven't gotten a haircut in a while. My nails are grown out. So yeah, I'll do a couple of things just to get my mind off tennis. I'll be back on court like that. So, I mean, you gotta enjoy what I have. I gotta enjoy the time that I have that I'm not on court. Susunod, singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto, bahagyang bababa. Refund ng Meralco mag-uumpisa na rin. At presyo ng produktong petrolyo may rollback ngayong linggo. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.